Habang pinagtatanggol ko ang pagmamahal namin, may iba na pala siyang pinipiling pamilya. Nang sandaling iyon parang tumigil ang mundo ko. Nakatayo ako sa pintuan ng bahay na ako ang nagpagawa. Hawak ang maleta na puno ng pasalubong, ngunit ang puso ko'y wasak na wasak. Mara, makinig ka muna, nanginginig na sabi ni Daniel. Ngunit wala akong marinig, kundi ang malalakas na pintig ng puso kong unti-unting nadudurog. Napatingin ako sa babaeng nasa loob ng bahay. Mahigpit niyang yakap ang batang babae na kanina'y tumawag kay Daniel ng papa. Ako ang asawa. Ako ang legal. Ako ang naghirap. Pero bakit ako ang mukhang ibang tao sa tahanang pinundar ko? Sino siya? Tanong ko, pilit pinatatag ang boses. Tahimik si Daniel. Hindi siya makatingin sa akin. Hanggang sa ang babae na mismo ang sumagot. Ako si Lyra, mahinahon niyang sabi. At ito ang pamilya namin. Parang sinaksak ang puso ko sa kanyang mga salita. Pamilya. Ang salitang pinangarap ko. Ang salitang dahilan ng lahat ng sakripisyo ko. Ngunit ngayon hindi na ito akin. Daniel, totoo ba ito? Tanong ko, nanginginig ang mga labi. Pumikit siya sandali bago sumagot. Patawad, Mara. Dalawang salitang tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Nanghina ang tuhod ko. Napakapit ako sa hawakan ng maleta upang hindi tuluyang bumagsak. Gaano nakatagal, bulong ko. Hindi siya agad sumagot. 2 taon, mahina niyang sabi. 2 taon. 2 taon habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa. 2 taon habang pinapadala ko ang bawat sentimo ng sahod ko. 2 taon habang naniwala akong buo pa rin ang pamilya namin. 2 taon? Ulit ko, halos mawala ng hininga. Ibig mong sabihin, habang nagpapakahirap ako para sa inyo, may iba ka ng buhay. Tahimik siyang tumango. Tuluyang pumatak ang luha ko. Ginamit mo ang perang pinaghirapan ko para sa kanila, tanong ko. Hindi siya sumagot. At sa katahimikan na yon, nakuha ko ang sagot na kinatatakutan ko. Ginamit niya ang lahat, ang tiwala ko, ang pagmamahal ko at ang mga pangarap ko. Lumapit sa akin ang batang babae at inosenteng nagtanong sa papa sino po siya. Hindi agad nakasagot si Daniel. Hanggang sa marahan niyang sinabi ang mga salitang tuluyang dumurog sa aking pagkatao. Kaibigan lang siya. Parang gumuho ang langit at lupa sa narinig ko. Kaibigan. Mula sa pagiging asawa, naging kaibigan na lamang ako sa sarili kong tahanan. Hindi ko napigilang mapatawa, ngunit ang bawat tunog nito'y puno ng sakit. Kaibigan? Paulit-ulit kong bulong. Ako ang asawa mo, Daniel. Ako ang naghirap para sa bahay na ito. Napaluha si Lyra. Hindi ko alam na may asawa ka pa, sabi niya. Ngunit wala na akong lakas upang makinig. Pakiramdam ko'y wala nang natira sa akin, kundi ang aking dignidad. Huminga ako ng malalim at pinahid ang aking mga luha. Kung hindi na ako ang mahal niya, hindi na ako mananatili. Kung hindi na ako ang pinili niya, pipiliin ko ang sarili ko. Dahan-dahan kong kinuha ang aking maleta. At ngayon, sabi ko, pinipigilan ng pag-agos ng luha. Tapos na ako sa inyo. Napatulala si Daniel. Mara, sandali lang. Ngunit tumalikod na ako. Sa bawat hakbang palabas ng bahay, pakiramdam ko'y unti-unting napupunit ang puso ko. Ngunit sa bawat hakbang din, natutunan kong mahalin ang aking sarili. Bago ako tuluyang lumabas, huminto ako sandali at nagsalita. Ang bahay na ito ay itinayo ko mula sa aking dugo at pawis, matatag kong sabi. At babalikan ko ito, hindi bilang biktima, kundi bilang ang tunay na may-ari. At tuluyan akong umalis. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng laban ko. Kinabukasan may natanggap akong tawag mula sa abogado. Isang lihim ang matagal nang nakatago at ito ang magbabago sa kapalaran naming lahat.
itutuloy.